Now, Christmas is a season of joy pero para sa iba, may kasamang lungkot ang Pasko, lalo na kung malayo sa pamilya. Alamin natin ang mga paraan para manatiling positive at connected kasama ang ating millennial psychologist dito sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa ating question ngayong araw, babasahin natin at for sure maraming makaka-relate din dito dahil napakalapit na din ng holiday. Hindi siya nagpakilala, siya si Snowman. Sabi niya, habang excited ang lahat, ako naman nalulungkot sa darating na holiday. Hindi ko maipaliwanag yung lungkot ko. Madalas akong tulog ng tulog, naiirita, walang gana, tapos namimiss ko yung anak kong lalaki na pumanaw a year ago dahil sa sakit. Anong pwede kong gawin? So, ito po medyo trigger warning lang dahil syempre pwede tayong makaramdam ng hindi magandang pakiramdam, no? Alam ko umaga, pero importante din pag-usapan natin ito kasi nga most of the time kapag masaya yung season, may mga tao na hindi nakakapag-open up ng talagang totoong nararamdaman nila at mahalaga na ito yung maging spasyo natin kahit papaano na bigyan ng panahon yung mga tao na may ganitong klaseng pakiramdam. Mahalaga na kilalanin mo yung nararamdaman mo. I-honor natin yung mismong life na meron na share ninyo ng anak mo. Magkaroon ng maliliit na mga ritual na kung saan pwedeng magpakita ng pagkilala, 'di ba? Nung nararamdaman mo para sa kanya. So pwede ka magsulat ng letter sa kanya. Kahit hindi niya nababasa pero kahit paano makakatulong 'to para mo-organize mo yung thoughts mo, magkaroon ng clarity din kung ano ba yung nararamdaman mo. Kasi kung minsan kapag napangalanan natin itong nafi-feel natin, habang sinusulat, nagkaroon siya ng flow, 'di ba? Mas natutulungan din tayo na mas mapagaan yung pakiramdam at natutulungan din tayo kung ano na yung susunod nating gagawin. So, pwede ka din magdasal para sa kanya, pwede ka rin mag-alay ng kandila, anything na pwede mong itry para ma-celebrate yung life na meron siya. Hayaan mo yung sarili mo na hindi ipuwersa, na makaramdam ng mas masaya ngayong holiday season. May mga time, syempre, for sure, makakaramdam ka din naman ng saya, pwedeng panandalian yon, pero hindi mo kailangan na i-force yung sarili mo sa mga gatherings. So, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo din na magpahinga, pwede mo ring iwasan yung pressure, okay din naman na magkaroon ka ng safe space, maging connected ka dun sa mga tao na talagang safe space mo, na kung saan pwede ka magsabi ng nararamdaman mo. Alam ko na hindi natin to ma-open up sa lahat, pero at least yung meron kang few people na talagang hindi mo kailangan itago yung nararamdaman mo, sobrang laking tulong yon para kahit papaano, maramdaman mong hindi ka mag-isa sa ganitong klaseng pakiramdam at saka hindi ka mai-invalidate. So sa lahat, walang timeline yung healing natin. Kung sakaling may pakiramdam tayo na nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng pakiramdam, it doesn't mean na nabura yung healing mo or yung pag-move forward ninyo. Ito ay valid at bahagi siya nung tinatawag nating paghilom. Kung sakali na meron kayong mga question or concern, na katulad nung sinabi ni Snowman, pwede kayong mag-send ng letter ninyo or ng question ninyo sa email na makikita ninyo sa baba ng screen. Muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Ingat po tayong lahat.